And itong Domingo atong gi-celebrar ang kapistahan ni Kristong Hari, no? The last Sunday of ordinary time is the culmination of the whole liturgical year with a celebration of Christ's kingship, no? Ang katapusan nga Domingo sa ordinaryong panahon mao kini nga atong kulminasyon, no, sa tibuok katuigan kung asa atong gihimo kini pinaagi sa pagselebrar sa paghari ni Kristo. O karong gabi atong pagahisgutan, how do we honor the King of Kings and Lord of Lords? Unsaon man nato pasidungog sa hari sa tanang hari o Diyos sa tanang Diyos. O karong gabi adunay tulo ka pamaagi nga akong i-share kanatong tanan aron sa paghatag og pasidungog kang Kristo isip atong hari. Number 1, dawata siya nga imong hari. No, accept Jesus as your king. Okay? Mamahimo lamang nato nga mapasidunggan si Ginoong Hesukristo nga atong hari kung una sa tanan ato siyang gidawat nga atong hari. Okay? Gidawat ba nato siya nga atong hari? Amen. Sama sa politikanhon nga pamaagi nato diri sa kalibutan, no? Mamahimo lamang nga makatawag kang presidente, mayor o uban pa kung imo unang gidawat sila nga mga midaog nga mga lideres panahon sa eleksyon. No, you cannot proclaim or you cannot claim someone nga presidente siya or mayor siya or vice mayor siya kung wa pa siya mo daog sa eleksyon, no? The proclamation follows after the winning the election. Okay? Mo nang before pa siya iproklama, mo nang gitawag pa siya nga president elect, no, or mayor elect. But pasabot na gi-elect na siya, napili na siya, pero wala pa siya giproklama nga siya mao ang nidaog. Okay? Pero, ang kalainan kang Ginoong Hesukristo kay wala may eleksyon, no, sa langit nga nagpindot-pintot ang hari ba, ang mga anghel ba. Wala may eleksyon dito nga, kinsa kaya itong himong hari, be? Ana ba? Submit mong pangalan sa inyong mga kandidato. Wala may ngana. Pero nakalainan kang Ginoong Hesukristo kay ang nagpili sa iya nga mahimong hari, dili siya mismo sa iyang kaugalingon, kundi apan ang iyang amahan sa langit, nga mao ang naghatag kaniya sa maong katungdanan. Now, turn with me if you have your Bibles with you. No? It's very important nga we bring our Bibles, no, with us, no, every midweek so we can follow with the scriptures nga atong gi-share. So turn with me to Revelation. If your Bible's English, Revelation, kung Bisaya, gipadayag. No, chapter 19, kapitulo 19, verses 11 to 16. 11 ngadto sa 16. No? Unya, nakita ko nga naabli ang langit og didto may puting kabayo. No? Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan og matuod og diha sa katarong naghukom siya og nakigubat. Sama sa siga sa kalayo ang iyang mata, ug may daghang korona diha sa iyang ulo. May nahisulat kaniya nga ngalan, ug siya lamang ang nakaila niini. Nalukop sa dugo ang iyang bisti, ug ginganlan siya ampulong sa Dios. Nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit, nga nagkabayo og mga puting kabayo, ug nagbistig puti ug limpyong lino. Migula sa iyang bakba ang hait nga espada, nga gamiton niya pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod og pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Diha sa bisti niya og sa iyang paa nahisulat ang ngalan Hari sa mga hari og Ginoo sa mga Ginoo. You know, kinsa maning gipasabot, no, ni Apostol Juan nga kining tao kuno nga nagbisti og puti pero nagkadugo. Okay? Unya diha kuno sa iyang paa na ako nay nakasulat nga hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo. Si Ginoong Hesukristo kini mga igsoon.
So makita nato nga ang amahan mismo maoy nagpili kaniya nga mahimong hari o gibutang ang kamanduan niini nga kalibutan ilawom kaniya. Ang pangutana, gidawat ba nato sa kinasingkasing o kinatibuk-an sa atong kinabuhi nga si Kristo lamang gyud ang atong bugtong hari? Ato ba nang kinasingkasing o kinatibuk-an nga gidawat nga wala nagilain pa nga maghari sa ato kundi si Kristo lamang? Ikaduha nga pamaagi aron sa pagpasidungog nato sa hari sa tanang hari o Dios sa tanang Dios. Sunda siya nga imong hari. Okay? Obey Him as your King. Okay? Kawang ang atong pagsaulog sa tinuig nga kapistahan sa paghari ni Kristo kung kita mismo dili andam sa pagsunod kaniya. No? Kawang nga ato siyang gidawat nga hari. Okay. Hari na siya, ato nang gi-recognize. Pero dili po ta willing musunod sa iya. Okay? Kung ato na siyang gidawat nga hari, buot pasabot nga andam na kita sa pagtuman kung unsa ang buot niyang ipatuman nga ni kanato. Okay? Kung gidawat na nato siya, nagpasabot ka na nga kung unsay iyang sugo, kung unsay iyang balaod, kung unsay iyang kabubuton nga ni kanato, andam ta mutuman niini. Sama nga ang usa ka hari, no, nga maghatag og kasuguan sa iyang mga ginsakupan, kinahanglan nga ang gitawag nila nga allegiance, okay? Okay? Ang ilang loyalty ngadto sa hari dapat makita pinaagi silang andam sa pagsunod, okay? Sa ang mga diakono ug mga kaparian panahon sa among ordinasyon among gibungad sa among mga baba nga andam kami musunod sa among obispo ug sa tanan nga mupuli kaniya. Okay? Bisan kinsa pa na sila. That is our pledge of allegiance to the bishop, to God. No? Sama gyapon nato, our pledge of allegiance nga musunod ta sa atong mayor, no? Sa iyang pagdumala sa syudad, sa atong presidente. Okay? Same with Jesus Christ. We should pledge our allegiance to Him sa atong pagsunod kaniya. Ang pagsupak o dili pagsunod sa atong mga lideres diini nga kalibutan, sa simbahan man o sa atong panggobyerno, nagpakita kini sa atong dili andam nga pagsunod usab labaw na kang Ginoong Hesukristo nga atong hari. Okay? If we cannot obey our leaders, our earthly leaders, it could be our leaders in the church, in the government, even our leaders in the family, which are the parents, if we are not willing to obey with them, sama ra gyapon nga nagsupak ta sa Dios. Nganuman, because all authority comes from God. Ang tanan nga otoridad niini nga kalibutan gikan sa Dios. Okay? Atong mabasa sa pulong sa Ginoo diya sa Roma, kapitulo 13, 1 ug 2, ug Hebreo 13, versikulo 17, nga gitudloan kita sa Dios sa pagsunod sa mga namunuan niini nga kalibutan. God, in His Word has taught us to obey and submit to our leaders niini nga kalibutan. Now first, turn with me to Romans chapter 13, verses 1 and 2. Roma, kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 2. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Verse 2, busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayud. Very clear, no? Gitudlo ni San Pablo, no, nga kinahanglan nga mo sunod ta sa mga otoridad nga gihatag sa Ginoo kanato niini nga kalibutan. Okay? Og adunay consequence ang musupak sa kagamhanan. Okay? Wala nag-ingon dinhi nga ma-consequence lang kung
nagsupak-supak tungod kay dili sayop ang imong leader or unsa. Anyone who disobeys their leader, okay, will have the consequence. And turn with me to Hebrews chapter 13, verse 17. Kini naghisgot ni bahin sa mga namunuan sa iglesia o sa simbahan. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton, kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo, ug kana dili makatabang kaninyo. Okay? Obey your leaders. Ngano man, because they look out for your soul, for our souls. No? Ang atong mga lidere sa simbahan, ang among primary nga responsibility sa inyo is to make sure, no, nga walay maskin isa kaninyo o kanato diri sa simbahan, no, kung mahimo lang o kung dili tang lang ta magbuot-buot og ato nga mapaingon ta sa impierno. We watch over your soul. That is our main concern. Your spiritual, needs. Okay? Kay ngano man, tungod kay kami ang maghatag og husay sa Dios bahin kaninyo. Okay? Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo og dili kana makatabang kaninyo. That is why, you might say, istorya man ang Ginoo sa ako. No? Okay? I don't need a leader. I don't need a church. Istorya man ang Ginoo sa ako. Gi-reveal sa Ginoo sa ako yung ini. But take note, God has given His church the authority for our spiritual needs. Okay? Sa atong mga espirituhanon nga gikinahanglan, ang simbahan ang gitagaag otoridad sa Dios, dili ang bisan kinsa lang. Okay? Bisan pa og daghan kay kagasa sa Espiritu Santo, pero dili ka konektado sa simbahan, no, wala kawang kanang imong mga gasa. Okay? That's why daghan kay mga false prophets ang nag-rise up karon, ang mitungha karon, daghan kay mga mini nga propeta. They claim nga sila ang gipadala sa Ginoo, sila ang manluluwas. No? Ang isa sa ila tuan nas prisuhan. Priso na. Pila na lang nabilin. No, pa na priso. Daghan kaayo. Ano man. That's why, church, listen to this. That's why you do not interpret scriptures on your own. Dili kita magbuot-buot, mag-interpret sa pulong sa Ginoo nga ato-ato ra without the guidance of your church leaders. Ngano man, kay kung magbuot-buot ganita, diha mo sulod ang gitawag nga deception. Mailad ta. Okay? Ug ang goal sa yawa nga dili ta mo connect sa simbahan. Magsupak-supak ta sa simbahan. Himuon tang prideful sa yawa, thinking nga kay bawo natatanan. No? That's why never ever do that, no? Kay that's for your own good. Aron dili mo mahisalaag ng mga karnero. Okay? Ug labaw sa tanan, gitudluan ta sa Ginoo sa pagsunod ug pagtuman sa Dios. Turn with me to Exodus chapter 19 verse 5. Exodo kapitulo 19 bersikulo 5. Kung magmasinugtanon kamo kanako ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan ug kamo ang pinili kong katawhan. Okay, if you follow me and my commandments, you will become my chosen people. Okay?
Mauna nga, importante kayo nga musunod ta sa atong hari. If we claim nga Jesus is our King, then it means that we are always ready to follow Him. Amen? No matter how uncomfortable it is for us. Okay? Sometimes we think Christianity is so easy. No? Una-una ta nga ang pagkakristohanon sayon ra. Kay pwede ra man na simbahan lang, atinan lag midweek, no? Ug unsa pa. But Christianity is not easy, mga kaigsuonan. Okay? A lot of obedience is required. Okay? Even sa mga butang dili ta komportable, no? But if you really are a true follower of the King of Kings and Lord of Lords, then you are also ready and you are also prepared. Andam pud ka kanunay, no? Sa pagsunod kaniya. Andam ka kanunay sa pagtuman sa iyang isugo. Okay? What if the King of Kings and Lord of Lords will tell you, adto dito sa kuan, adto dito sa bukid, pag tukod og simbahan dito, Lord, ako gyud. Ako ko'y gasa na. Ako gyud, Lord. No? Himuon te kang nga dikon og pare sa akong simbahan. Ako gyud, Lord. Nag-eskwela pa man ko, Lord. Wa man ko'y naibaluan, Lord. Di ba? Pareha sa gapon na sa ato ang kuan God, local na to nga mga lideres na to. What if President Bongbong Marcos will come at your house and will tell you nga kanang pakana sa mibi, no? Pakana sa mi, kami tanan, kani ako ug akong staff, pakana sa mi, kay gutom na kayo. Question, would you obey? Mutuman ka? No? Sorry, Mr. President, wala may kwarta ka. Ano ba? Diba? Diba? A true follower of the King, ang tinuod nga sumusunod sa hari, will never complain kung sa isulti sa hari. And will never doubt his King. Dili ka magduha-duha sa imong hari. Okay? If we really are God's people, kung katawhan jud ta sa Dios, o katawhan ta sa atong hari nga mao si Ginoong Jesucristo, okay? Then obedience is not an issue for us. Dili lisod kanato ang pagsunod. Most especially sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? Amen? Because kung tinuoray nato siya nga gidawat o gi-acknowledge nga atong hari, again, we are prepared to obey Him. Okay? O ikatulo, nga pamaagi, himua og pilia siya kanunay nga imong hari. Himua og pilia siya kanunay nga imong hari. Choose Him every day as your King. Pilia siya kanunay nga imong hari. Gidawat na nato, gisunod na nato, apan ang paglahutay sa matag adlaw, ilabi na sa pagpili kang Ginoong Jesucristo nga atong hari mao ang pinakalisod. Nganuman, tungod kay daghan ang pwede moilog sa iyang trono sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Mo nang pinakalisod, no? Pag-acknowledge dali ra. Pagsunod, dali-dali gamay. Pero kaning pag-maintain, kanang pagpili sa iya kada adlaw, kanang pagdesisyon nato kada adlaw nga Lord, you are my King. Ikaw lang ang maghari. Mao ni ang pinakalisod. Nganuman, daghan kay kupitensya. Dagag kupitensya ang Ginoo. Kinsa maning mga buot mo ilog sa trono ni Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Number 1, sala. Ikaduha, kwarta. Ikatulo, bisyo. Ikaupat, trabaho. Ikalima, ambisyon. Ikaunom, kalaog. Ikapito, garbo. Ikawalo, pamilya. Og daghan pa.
No? Daghang kompetensya ang Ginoo. Okay? Mo agree mo ana nga daghang kompetensya ang Ginoo sa atong kinabuhi? Daghan. No? Sa amua lang daan sa clergy, ang number one gid nga kompetensya sa Ginoo, oras. Oras para sa Ginoo ug oras para sa pamilya. Mao gina number one competition. Labi na kay sa ato ang communion, ang mga clergy allowed nga magminyo. Okay? Number one competition sa Ginoo, ang oras. No? Kay ang subok nga realidad, unahon na lang pamilya. Kay pamilya masuko man, pero ang Ginoo di man. Wa may muyaw-yaw. Dilo na ang Ginoo, muyaw-yaw din na. Na muyaw-yaw. Kadungog na muyaw-yawan mga clergy man. Pero na may asawa muyaw-yaw. Diba? Ministers, mao gyapon. Oras. Di ba? Trabaho. Eskwela. Di ba? Ambisyon. Kanang labi na ng ambisyon. Muilog na tronos Ginoo sa imong kinabuhi. Kay imbis nga ang Ginoo, no? Jesus, we enthrone you. Masters, we enthrone you. Di ba? US dollars, we enthrone you. Di ba? Engineer, doctor, teacher, we enthrone you. Diba? Daghan kay mo ilog sa trono. Mga igsoon, o sa lamang ang trono sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing. The question is, kinsa ang naglingkod sa trono diha sa imong kasing-kasing? Kinsa ang naghari diha karon? Father, kaya na ako na isabay, Father. Kung na ay pinakahari, na ay mga sab-hari. Murag youth, na ay pinaka-leader, na po'y core leader. Diba? Pwede na lang ingana sa usa ka gingarian dagan king hari. Ha? Sa simbahan, no? Sa simbahan, no, or sa diocese, pwedeng daghan obispo, no? Na ay auxiliary bishop, na ay coadjutor bishop. Pero usa ra gid nang gitawag nato nga bishop ordinary. Karon sa atong panahon bisag nanas Bishop Hezekiah, pero si Bishop Hezekiah mo submit kang Bishop Raimundo. Kay si Bishop Raimundo ang gitawag nato nga Bishop Ordinary or ang obispo sa diocese sa Mindanao. Okay? Mao na unsa may sekreto di ana unsaon gid nato nga pamaagi nga to make sure nga dili makompetensyahan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga kanang si Kristo ra gid ba ang maglingkod. Katong ginganlan nako ganina katong mga trabaho, ambisyon, pamilya, unsa pa na. Ato nang ibutang ilalom sa pagmando sa hari nga mao si Ginoong Hesukristo. Okay? Example, mga estudyante, no? Estudyante ka, minister ka, okay? Unsaon nimo nga to make sure nga dili ang imong education or imong pag-eskwela maoy maghari sa imong kinabuhi. Ang kanang imong education ipailalom na sa hari nga mao si Ginoong Hesukristo, ihatag na sa iya. Amen. Ayaw nagpalingkura. Mura ba nagkanang lingkuranan ba nga ana ra kadako nga naglingkod sa Kristo? Unya naapoy naglingkod gamay nga nakatapot rang lubot bitaw. Kanang igora lingkod gamay ba? No? Dili. Dili ganahan ang Ginoo og kompetensya. No? Bisan gani ang yawa, dili na to pwede palingkuron sa atong kasing-kasing. Mana mo pili lang ta kinsa ang mulingkod. No? Ang Ginoo ba? Ang yawa? Or ikaw? No? Mao na nga maghimo gid ta sa matag adlaw nga desisyon nga si Kristo ra gid mao ang hari. Lord, ikaw ang hari sa akong trabaho. No?
magkinaunsa man sa imo ko musalig. Dili ko musalig sa akong trabaho. Kay kining akong trabaho, gikan ni nimo. Diba? Lord, no? Ikaw ang maglingkod, ikaw magbuot, no? Dili ang akong posisyon sa trabaho, no? Bisan akong pamilya, Lord, dili sila mao ang mulingkod sa trono sa akong kinabuhi. Ang akong pamilya hinuon, Lord, akong ihatag sa imong pagmando. Ikaw ang mag-manage, Ginoo, sa akong pamilya. Okay? O yan na pod mo, apply na pod ang gitawag nato nga to put God first in everything. Why does God requires to be number one? Why is it required that God should be number one sa atong kinabuhi? Because una sa tanan, God is the source and owner of all things. Ang Ginoo mao ang tinubdan ug ang tag-iya sa tanang butang. So wala tay makabot nini nga kalibutan nga wala gitugot sa Dios. Amen? Bisan unsa pa nga mga academic achievements, mga life accomplishments nga atong matagamtam sa atong kinabuhi. We can never credit that sa ato ang kaugalingon. Why? Because God allowed that to happen in your life. Okay? Ang Ginoo mo ay nagtugot ana nga dawat nimo na sa imong kinabuhi. No? Mga igsoon, everything in this world is a privilege for us. Pribilehiyo lamang kini. Okay? Kung kinsa ka karon, kung unsa ang estado sa imong kinabuhi, it is just a privilege that God shared with you. It's not yours to take. Dili na nimo pwede ang kunon. Masabtan ba? It's God and God alone. That's why we always say, glory to God, not glory to me. No? It is always glory to God. It's always Christ nga mao ang mahimaya, ang atong hari sa tanang hari. Mao nga kinahanglan gyud nga maghimo ta sa adlaw-adlaw nga desisyon nga si Ginoong Hesukristo lang ang atong paharion sa atong kinabuhi ug wala na lain pa. Now, for our last verse, turn with me to Psalms 24. Salmo 24, versikulo 9 ngadto sa 10. Ablihi ang mga gangaan, buksi ang karaang mga pultahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan, siya ang madaugong hari. Take note, buksi ang gangaan, ablihi daw. Okay? Open the gates. Okay? Kay musulod ang hari. Abrihi mga igsuon ang pultahan sa inyong kasing-kasing. Ablihi ang gangaan sa inyong kinabuhi nga maong inyong kasing-kasing. Kay musulod ang hari, ang gamhanang hari ug madaugong hari. Okay? Mao na mga igsuon, kung si Ginoong Hesukristo di ay ang naas atong kinabuhi nga atong hari. Take note, dili lang basta-basta nga hari ang nisulod. Gamhanan og madaugon nga hari. So buot pasabot bisan unsang mga problema, sitwasyon, pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi, you are already victorious because Christ who is victorious is inside of you. Amen. Tungod kay si Kristo nga mao ang madaugong hari, anaa kanatong tanan. If we open the gates of our hearts, kung ato siyang pasudlon sa atong kinabuhi. Okay? Pero kung di nimo pasudlon, mauna nga pildero gid ka. Wa man nimo gipasulod ang madaugong hari. No?
But if you open the gates of your heart, of your life, okay, victory is always sure. Okay? Ang kadaugan, kanunay sigurado. Why? Because again, Christ, the victorious King, is inside of you. Mauna nga bisan unsa pa nang moabot nga mga kalisod sa kinabuhi, mga problema man na, mga pagsulay, madaugon kita kanunay. In fact, gideclare na ta ni San Pablo nga we are more than conquerors. Okay? Labaw na tang madaugon pa. Dugay ra kay tang madaugon. Okay? Sa katapusan, sa dihang atong tapuson ang tuig sa simbahan, ug magsugod ta sa bag-ong tuig diha sa Adbyento, karong umaabot nga Domingo, no? Advent na ta karong Sunday, no? New calendar year. Hinaot nga dili nato malimtan nga si Ginoong Hesus ang hari sa tanang hari o Ginoo sa tanang Ginoo. No? That's why God really deserves to be celebrated, no? Especially every year during the feast of Christ the King. Mao nang hinaot nga atong masabtan nga dili ni ordinaryo nga lang nga selebrasyon, no? That's why the bishop, last Sunday has encouraged us all nga by next year, okay? We really have to prepare, no? Pangandaman pagid nato, no? Labwan pa nato ang atong pagpangandam karon nga tuig. Ag kung mahimo kada tuig, mag-ana ang atong pagpangandam ba, magpasaka, magkabungga, nganuman tungod kay dili basta-basta ang atong giselebrar kay si Kristo nga hari sa tanang hari, mao ang atong gisaulog. Amen. Mauna nga kinahanglan masabtan nato na aron pagsulod nato sa Advent, no? Pagsulod nato og Advent, labi na karon Domingo, first Sunday of Advent. Pagsulod nato ana, no? Naatay gitawag nga kasiguruhan sa atong kinabuhi. Okay? Nga gikan sa pagkatao ni Ginoong Hesus, no? Hari na siya daan. Okay? Sa iyang pagkatao pa lang, hari na siya daan. No? Paabuton nato nga malipayon og puno sa paglaom ang iyang ikaduhang pagbalik. His second coming or His second advent. Mauna mga igsuon, no, nga let us end karon nga semana, no? Let us end this year, no, nga with joy, with hope in our lives that at the end of the year Jesus reigns. Sa katapusan sa tuig, ang Dios maoy naghari. Bisan unsa pa ang imong nasinati karon nga tuig, no? Ang Ginoo mao ra gyapon ang naghari sa atong kinabuhi. Amen. Announcements. No, so